So pandaigdigang balita tayo mga sangkay. China, Russia, laban po sa Amerika. Nagkakainitan na mga sangkay. So hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At pag-uusapan po natin itong malaking balita pandaigdigan mga sangkay. Ito pong patungkol po sa nagiinit, naglalagablab na sitwasyon ngayon ng China, Russia laban po sa Amerika, mga sangkay. At ngayon nga po, nagkaroon po ng mainit, mga sangkay, no, ng mga banat. At ganito mga sangkay, kung pag-aaralan po natin ang ikalawang digmaang pandaigdigan, halos ganito po ang nangyayari hanggang sa sumiklab ang World War II. Ngayon, mga sangkay, alamin po natin ang balita dyan. Ngunit, huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating channel, mga sangkay. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. At yung mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto po kasi. Ayon po dito sa balita, China, Russia, pinatamaan ng US sa isang forum. So sa isang pagtitipon nito mga sangkay, no, binanatan po ng China at Russia itong Amerika. Ang tanong doon, sa isang forum ba nandun yung Amerika, mga sangkay? Pinatamaan ng China at Russia ang Estados Unidos sa annual Xiangshan Military Diplomacy Forum na ginanap sa Beijing. Doon pala sa China. Kaya naman pala malakas ang loob, mga sangkay. 面对世界性挑战， Facing global challenges, major countries must take the lead in safeguarding global security. Mukhang ito po ay galing sa China. 大国应作出表率，以维护全人类安全为己任，摒弃零和博弈。 Abandon a zero-sum mindset and refrain from bullying the small and the weak. Parang bumabalik ito sa China, no? Sila ang gumagawa na ito, mga sangkay eh. Ang bira yan. Sila ang gumagawa na ito. Tingnan nyo ang ginagawa nila, mga sangkay, sa mga bansa na nakapaligid. Porket malakas sila, mga sangkay, kagaya po ng Pilipinas. Pero sa Japan, hindi po nila magawa yan. Pero yung mga maliliit na bansa, sinusubukan nila, kagaya po ng Pilipinas. So parang ang dating, pinapatamaan nila yung sarili nila sa sarili po nilang pananalita, mga sangkay, sa forum na ito. 不搞以小欺大，以大欺小，恃强 Grabe, no? Sabi dito, refrain from bullying the small and the weak. So dapat sa kanila ito, mga sangkay, di ba, sa China? 凌弱。无论发达国家 Ayan, no? No matter if they are big or small, developed or developing. 还是发展中国家，无论是大国 Ayan. Ito na, mga sangkay. Akala mo talaga, itong China. Ay, nako, ewan ko sa inyo, mga itong gobyerno ng China. Hindi ko naman nila lahat, mga sangkay. Pero may mga Chinese naman po na mababait. No, pero ito po talaga. Sabi pa niya dito, all countries, lahat daw po ng mga bansa ay dapat magkaroon ng equal right para mag-participate sa international affairs. Anong ginagawa nila sa Pilipinas, di ba? Di ba binubuli nila yung Pilipinas, mga sangkay, sa West Philippine Sea? So para po silang masyadong ipokrito itong pananalita. 还是小国，都应平等的参与 So sabi dito, itong message na ito ay patama po sa US. Pero parang mali po yata, parang bumabalik ito sa China. 国际事务，平等的 And voice their needs and uphold their legitimate rights and interests. Parang ginagawa ba ni... Alam mo talaga, ginagawa ng China, di ba? Parang ginagawa naman ng China yung ganyan. Hindi naman po talaga. Di ba nga po, kung sino-sino pong mga bansa yung kanilang parang ang dating binubuli. Kahit po Indonesia, ginagawa po nila. Malaysia, di ba? Sinusubukan din po nila sa Vietnam. Kaya nga lang, pumapalag ang Vietnam.
So dapat kung magsasalita sila ng ganito na patama sa US, dapat tingnan din po nila yung mga sarili nila. 表达利益诉求，平等地维护正当权益。事务中。 Sa kanyang talumpati ay tila pinaringgan ni China's Defense Minister Dong Jun ng Estados Unidos noong sinabi niyang nararapat lamang na mabigyan ng oportunidad ang lahat ng bansa na ipagtanggol ang kanilang pansariling interes. Kala mo naman talaga ginagawa nila. 'Di ba? Patama daw ito sa Amerika pero mukhang patama sa sarili nila, mga sangkay. Ganun parang nagsasalita siya na nakagano, nakaturo sa sarili nila Sa Asia-Pacific region sa mundo. Ang mga komento ni Dong Jun ay ginawa sa harap ng 70 bansa na imbitado sa naturang okasyon Dami, no? na may temang promoting peace for a shared future na may layuning palakasin ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Sa kabila ng pagpursigi ng US na maiayos ang komunikasyon ng lakas militar ng dalawang bansa, ay inihain ni Jun ang umiigting na tensyon sa pagitan nila ng Taiwan ukol sa teritoryo at ang pagkabahala ng Estados Unidos sa malapit na relasyon ng Beijing at Moscow. Hindi naman naghunos dili ang Russia sa mga paratang nito sa US. Eto na, Russia. Kung saan sinabi niyang sinusubukan ng Estados Unidos na ikahon ang China at Russia. Dagdag pa nito na naghahanda na raw para sa giyera ang naturang bansa sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong security bloc sa Asia. Sino? Ang tanong dyan, sino ang naghahanda ng giyera? Amerika? O itong China at Russia? Parang hindi malinaw, mga sangkay, no? Tingnan natin. Dos na ikahon ang China at Russia, dagdag pa nito na naghahanda na raw para sa giyera ang naturang bansa sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong security bloc sa Asia. Okay. Amerika ang pinapatamaan. Ang Amerika daw ay naghahanda na sa digmaan at naglalagay na po sila ng mga security, mga sangkay, forces dito sa Asia. Dito sa Pilipinas may EDCA sites, di ba? Pero mga sangkay, parang ang dating, bumabalik pa rin po kung China ang usapang China, 'di ba? Yung ginagawa nila sa West Philippine Sea, ginagawa din po nila sa Taiwan. Ay nako po. So dito mga sangkay, nagkakainitan na. Ako, pagdating sa China, alam po natin ang position natin diyan. Pero itong Russia kasi, may sarili din po itong mga sangkay. Pinagningit-ngit laban po sa Amerika Pinakusahan din ni Russian Deputy Defense Minister Alexander Fomin ang kaalyado ng Washington at NATO na balak nitong magpadala ng mga sundalo upang makipaglaban para sa Ukraine. Ayan, yan ang delikado, mga sangkay. Balak daw po ng NATO magpadala ng mga sundalo para makipaglaban sa Ukraine. So, ano mangyayari dyan, mga sangkay? Kapag nangyari yan, isa lamang po ang pwedeng maging senaryo. Magkaroon ng nuclear war at pumutok ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Which is delikadong-delikado po yan kung mangyayari. Well, kung mangyayari man yan, mga sangkay, nakasulat din naman po yan sa Biblia, na darating talaga ang isang araw na magkakaroon ng mga digmaan. Ito po ay propesiya sa Biblia. Pero hanggat maaari, mga sangkay, pagdasal po natin na magkaroon ng kapayapaan. Kasi kung ano naman ang kalooban ng Panginoon, mangyayari at mangyayari po talaga yan. Kasi yun po ay nakapropesiya. 不但傲慢与偏见，不干涉他国内政。 Binabanatan niya na, kumbaga, huwag kayong makikialam sa mga bansa. Bakit? Dahil ba ang Amerika ay nangingialam din sa Pilipinas ngayon sa ginagawa ng China? Ganun ba yun? Para kapag hindi na mangialam yung Amerika, di happy-happy na ulit ang China, parang nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Diba? Tayo na naman ng mga kung ano-ano mga pasilidad, mga estruktura sa West Philippine Sea. Ganun po ba yun, sir? 不侵犯他国的权益。 Feeling righteous talaga yung China, no? Feeling sila yung tama. Pero kung tutuusin, kung titingnan na natin yung situation, sila naman talaga yung mali dito. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Deputy Assistant Secretary of Defense for China, Taiwan and Mongolia na si Michael Chase na nagsisilbing representante ng United States sa Xiangshan Forum. Okay. 我们愿意继续推进
大国军事关系的稳定和发展。 Sabi niyo, handa daw sila makipag-ugnayan sa maraming mga bansa para ma-maintain ang, kumbaga, relasyon ng mga militar. So, ano yun? Gagawa ng parang alyansa. Dito na kayo sa amin, wag na kayo sa Amerika. 巩固良性的互动，维护全球的战略稳定，不断提升与周边国家的军事。 Sabi dito, we are willing to continue enhanced military ties with neighboring countries. So, handa daw po sila, willing daw po sila na ma-enhance yung ugnayan ng mga military sa mga kapitbahay ng mga bansa. Anong ginagawa nyo sa Pilipinas, di ba? During the time of former President Duterte, tropa, di ba? Tropa. Pero anong ginawa nila? Habang kaibigan daw kuno ng Pilipinas ang China, nagpapatayo po sila ng mga istruktura sa West Philippine Sea. Nang walang kamalay-malay si President Duterte. Or hindi ko alam kung wala siyang kamalay-malay o talagang may alam siya. So, may problema itong statement na ito galing sa China. 关系，深化安全互信，筑牢地区安全屏障，全方位拓展。 深化 We are willing to deepen and expand military relations with developing countries across the 发展中国 the 家 board. 的军事关系。 Well, nagpatama po sila, no? Mainit talaga sila sa Amerika eh. Hindi ko alam kung bakit sila mainit. Dahil ba sa trade war or what, guys? Gusto kasi ng China na sila po yung maging supreme. Kasi sa ngayon mga sangkay, number 2 ang China. Number 1 pa rin, syempre, yung Amerika. So, kung kayo tatanungin, ano po ang inyong opinion sa banatan na ginagawa ng Russia at China? Tingin nyo ba, nasa tama ang China at Russia? At ang mali ay Amerika? Just comment down below. Guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlogs. Mga ganap natin sa buhay, kagaya po nito. Ayan. Ito yung kinasal na po tayo. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Sangkay Janjan Daily. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Alright? So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.